Naroon ka na ba sa punto na nag-isip ka kung ano talaga ang tunay na naglalarawan sa iyo? Anong bahagi mo ang nangangarap, umiibig, nakikipaglaban, at naghahangad ng banal? Pinag-uusapan ng Biblia ang tungkol sa kaluluwa at espiritu, ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan nito? Ngayon ihahayag ko ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iyong kaluluwa at espiritu at ipapaliwanag kung bakit ang pag-unawa rito ay maaaring baguhin ang iyong buhay at ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Manatili ka dahil ang paglalakbay na ito ay higit pa sa mga kahulugan. Ito ay humahawak sa pinakapayak na bahagi ng kung sino ka at kung sino ang maaari mong maging. Ang Biblia ay isang aklat na tumawid sa mga henerasyon at kultura. Inilalarawan nito ang sangkatauhan bilang isang masalimuot na nilalang, isang pagsasama ng katawan, kaluluwa at espiritu. Gayunpaman, madalas nating napagpapalit o itinuring na magkapareho ang kaluluwa at espiritu. Ngayon inaanyayahan kitang sumisid sa isa sa pinakamalalim na katotohanan ng kasulatan, ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong kaluluwa at espiritu. Bakit ito mahalaga? Dahil sa pamamagitan ng pag-unawa rito, matututuhan mong paano nakaka-impluwensya ang iyong emosyon at espiritual na layunin sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isipin ang mga sandali kung kailan pakiramdam mo'y naliligaw ka o sa kabila ng lahat, nararamdaman mo ang kapayapaan. Ang pag-unawa sa kung ano ang nagpapagalaw sa mga karanasang ito ay makakatulong sa iyong mas malalim na kumonekta sa iyong tunay na pagkatao at sa Diyos. Ano ang kaluluwa ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, ang kaluluwa ay ang sentro ng iyong emosyon, isipan at kalooban. Sa Genesis 2:7 sinasabi, pagkatapos nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan siya sa ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang salitang Hebreo para sa buhay na nilalang ay nephesh na nangangahulugang kaluluwa. Ibig sabihin, ang kaluluwa ang esensya na nagbibigay sa iyo ng kamalayan sa iyong sarili at sa iyong emosyon. Ang kaluluwa ay ang bumubuhay sa iyo sa mga sandali ng takot, tuwa, at sa mabibigat na desisyon. Isipin ang isang araw kung kailan kinailangan mong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ang iyong kaluluwa ang nagsasalita sa pamamagitan ng pag-aalinlangan at emosyon. Sa awit 42, isa sinasabi, bakit ka nalulungkot o aking kaluluwa at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat muli ko siyang pupurihin. Ipinapakita ng talatang ito kung paano maaaring magkaroon ng tunggalian ang ating kaluluwa, ngunit maaari rin itong humantong sa pag-asa. Ano ang espiritu ayon sa Biblia? Sa kabilang banda, ang espiritu ay ang bahagi mo na direktang kumukonekta sa Diyos. Hinahangad nito ang walang hanggan at ang banal. Sa Job 32:8, mababasa natin, ngunit may espiritu sa tao at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ang nagbibigay sa kanya ng pangunawa. Ipinapakita ng talatang ito na ang espiritu ng tao ay isang banal na apoy na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan at makilala ang Diyos. Ang espiritu ay hindi lamang naghahanap ng kahulugan ng buhay, ito ay gumagalaw sa larangan ng kabanalan. Kahit sa mga sandali ng katahimikan, ito ay nananabik sa mas malalim na koneksyon at nagtatanong ng mga mahahalagang tanong tulad ng, bakit ako naririto? At ano ang aking layunin? Sa Ecclesiastes 12:7, pinaaalalahanan tayo, at ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ipinapakita nito na ang espiritu ay may banal na pinagmulan at patutunguhan. Ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Maaring itanong mo, ano nga ba ang eksaktong pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Isang mahalagang talata upang maunawaan ito ay ang Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ito'y tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at utak sa buto, at nakatatalos ng mga iniisip at layunin ng puso. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaluluwa at espiritu ay magkaiba, at ang salita ng Diyos ay kayang paghiwalayin ang mga ito. Ang kaluluwa ay nakatuon sa iyong emosyon at pagkakakilanlan sa mundo. Tumutugon ito sa pag-ibig, lungkot, galit, at saya. Ang espiritu sa kabilang banda ay nakasentro sa walang hanggang katotohanan at direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang perpektong halimbawa ng ugnayan sa pagitan ng kaluluwa at espiritu ay makikita sa buhay ni Jesus sa Getsemani. Sa Mateo 26:28, sinabi niya, ang aking kaluluwa ay lubhang nalulungkot hanggang sa kamatayan. Ipinapakita nito ang kanyang matinding emosyonal na pakikibaka. Ngunit sa Lucas 23:46, nang siya ay nasa krus, sinabi niya, Ama,
Sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ipinapakita nito ang kanyang ganap na espiritual na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kaluluwa ay nakakaranas ng damdaming makatao, habang ang espiritu ay kumikilos sa pagsunod at koneksyon sa Diyos. Paano ito makakaapekto sa iyong buhay? Una, kilalanin na ang iyong kaluluwa at espiritu ay may iba't ibang pangangailangan. Ang kaluluwa ay nangangailangan ng emosyonal na pangangalaga, pangunawa at paggaling. Ang espiritu ay nangangailangan ng espiritual na pagkain tulad ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa panahon ng krisis, maaaring sumisigaw ang iyong kaluluwa sa takot at kawalan ng pag-asa, ngunit ang iyong espiritu ay maaaring maghanap ng kapayapaan at pag-asa sa Diyos. Paano pangalagaan ang iyong kaluluwa at espiritu? Tanungin ang iyong sarili, inaalagaan ko ba ang aking espiritu gaya ng pag-aalaga ko sa aking kaluluwa? Huwag mag-alala, narito ang ilang makapangyarihang paraan upang alagaan ang pareho. Para sa kaluluwa, mahalaga ang pagmumuni-muni, pakikipag-usap sa malalapit na kaibigan at pagpapahayag ng damdamin. Para sa espiritu, gawin ang malalim na panalangin, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, at pagsamba upang kumonekta sa Diyos. Kapag sinimulan mong pagsamahin ang dalawang ito, makakamit mo ang isang mas ganap at makabuluhang buhay sa pakikisama sa Diyos. Sa susunod na maramdaman mong balisa o hungkag, itanong mo sa iyong sarili, ang aking kaluluwa ba ang sumisigaw o ang aking espiritu ba ang naghahanap ng koneksyon sa lumikha? Tandaan, ang iyong espiritual na paglalakbay ay kasing halaga ng iyong emosyonal na kagalingan. Patuloy kang maghanap, maniwala at kumonekta sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay.